ng Bataan papunta dun sa Cavite. Sa ganung haba ng tulay ay gagastos ang gobyerno ng mahigit sa 200 billion pesos. Dahil nga sa laki ng gastos dito, ito yung tinatawag o sinasabing pinakamahal na proyekto na gagawin ng gobyerno. Kaya ganun na lang yung interest ko na makita kung may progress na nga ba o kung naumpisahan na etong gagawing tulay. So dahil nga sa wala pa naman tayong nakikitang construction dito, kaya maghanap na po muna tayo ng ibang lugar na papasyalan ngayong araw. Mahirap naman magbanggit ng mga iba pang detalye na hindi pa tayo sigurado. Kasi pag ganyan, wala pang nangyayaring construction, malamang may mga mabagong detalye dyan. Halimbawa na lang, yung final na lugar na pagtatayuan, yung disenyo, o kung ano-ano pa. Isa po yan sa mga rason kung bakit dapat nating balikan etong Bataan at mabalitaan kayo kung ano nga ba yung nagiging progreso sa pinakamahal na proyektong gagawin ng gobyerno. Tingnan nyo naman kung anong luwag ng kalsada dun sa may probinsya ng Bataan ay ganun naman kabagal yung daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng Quezon. Kahapon, dahil nga sa inulan tayo doon sa mga lugar na napuntahan natin, kaya napagdesisyonan kong dumiretso na lang papunta dito sa bahaging ito ng Luzon kasi meron po tayong mga project na hindi po nabibisita. Ayan, itong mga nakarang taon kasi nung huli nating mapasyalan itong bahaging ito ng Quezon at ngayon ay makikibalita tayo kung kumusta na nga ba yung progreso dito sa mga ginagawang ganitong proyekto. Etong kahabaan na to ng highway ay isa po sa mga prone sa pagbaha. Itong mga nakaraang buwan, nung kasagsagan ng malawakang pagbaha, ay isa po itong kalsadang to sa mga hindi madaanan dahil nga sa lalim ng tubig. Kaya isa sa mga naging solusyon ay yung magtayo ng viaduct para kung halimbawang bahain man itong bahaging ito ng kalsada ay patuloy pa rin na makakadaan yung mga motorista. Yan po yung unang poste at medyo malayo na rin yung kasulukuyang itinatayong poste. Yun po yung crane, no? So sa ngayon, medyo mabilis naman yung naging progreso dito sa ginagawang konstruksyon at bawat daan po natin dito, meron po tayong nakikitang pagbabago. Yung nga lang, kailangan pong magtiis muna yung mga motorista dahil nga sa hanggang dun sa may bypass road, dito sa boundary ng Calawag at saka sa Lopez, madalas umaabot yung traffic. So nandito na po pala tayo ngayon sa boundary na itong Calawag at Lopez at dito sa bahaging ito, liliko po tayo papasok dun sa kalsada na dinadaanan papunta sa isla ng Alabat. Pagkalampas po natin doon sa Barangay Hundagwa ay madadaanan po natin itong rough road na kalsada. Meron po dito na ganitong kondisyon at meron din namang sementado. So malaking bahagi na itong kalsada ay pinapatag pa. Matapos ang ilang oras na travel mula doon sa bahagi ng Bataan kung saan ay gagawin yung isa sa mga entry at exit point ng Manila Bay Bridge, ay narating na rin po natin itong bahagi ng Quezon na kung saan naman ginagawa itong Roma Point Bridge. So ngayon nga pala, kasama po natin ngayon si Sir Mark Anthony. Siya po yung safety officer ng MG Luwalhati. Shoutout po pala sa contractor dito. Talaga namang binigyan tayo ng tao na mag-assist para maging safe yung pag-iikot natin dito sa ginagawang tulay. Sa ngayon po sir, yung buo pa lang namin is hanggang Pier 17 pa lang.
ongoing pa yung Pier 80 namin. Kung makikita nyo po yung dulong yon. And then meron pa pong kasunod na 19 at 20. So gaano po ba katagal yung paggawa sa isang ganito pa lang, isang pier? Di ko po masigurado kung yung tagal kasi conforme rin po minsan sa materyales kasi may time po na kapag maulan, hindi po kami makapagpasok ng materyales namin. Kung makikita nyo nga po kanina yung daan, hindi po siya pwedeng daanan kapag talaga maputik. Hindi namin maipasok yung mga materyales namin. So, bali ito po sir yung ginagamit namin, yung pumpcrete. Kaya ito pong gangway na to is nakadesign din sa mga tubo namin para once na nagbuhos kami, pinupush siya ng pumpcrete papunta dun sa binubusan. Di ba sir, may mga ginagawang tulay din na yung semento naman kinakarga ng barko tapos dun na nabubuhos? Opo, kaso hindi po namin ma-secure kasi minsan low tide, high tide. Halimbawa po may target kaming mabuhusan talaga. So, depende pa kami sa high tide at low tide kung magbabaysi. So ito rin sir yung mga pier namin, yan po yung tinatawag namin board pile. Kung mapapansin nyo po, dito ilan pa lang yung board pile, yung poste na nakalagay. So doon po magiging 5 na hanggang parami po yan ng parami. Sir, may mga nakasulat sa bawat poste. Ano po yung ibig sabihin ng P? Pier 10, Pier 11, Pier 12, hanggang dulo na po yan. Akala Opo. ko yung P, poste. Pwede rin po, pero pinakangano po namin is pier. Kung makikita nyo rin po yung isang project namin doon sa Candabaya Dock, ganun din po yung naka-ano sa kanya. May P1, P2 rin po. Kayo din pala yung may hawak doon sa bayan. Yes po sir, isa po yun. Isa pong company. Kung dito pa nga lang na medyo malapit pa tayo dito sa magkabilang bahagi, dito sa mainland Luzon at dito sa Alabat Island, ay ganito na kahirap o ganito ka-challenging yung itinatayong tulay. Paano pa kaya yung pinuntahan natin kahapon na gagawing Manila Bay Bridge? Sa haba nitong abot sa megit 32 kilometers mula sa magkabilang bahagi ng Bataan at saka Cavite, talaga namang matinding hamon yung susuungin ng mga gagawa dito sa tulay. Nakita naman po natin kung gaano kalalim yung dagat mula dyan sa may Corregidor Island patawid ng Cavite. So medyo malapit lang po siya kung titingnan sa mapa, pero kung halimbawa andun ka na sa lokasyon ay halos hindi na natin matanaw yung magkabilang bahagi ng mainland Luzon. So dito naman sa bahaging ito ng Quezon, bagamat maganda po yung panahon, ay ramdam po natin dito yung malakas na ihip ng hangin. Isa po yan sa mga tinitinang challenge para sa mga gumagawa dito sa Roma Point Bridge dahil nga sa gumagamit sila ng mga nagtataasang crane, naglilift sila ng mga mabibigat na bagay. Kailangan nilang i-double check, i-secure na safe yung mga tauhan na gumagawa dito. Kung makikita nyo po mamaya doon sa pinakang dulo, andun po yung berthing dock namin. So doon po kami magsisimula. Kung makikita nyo po yung tambak na yun sa dulo. Pagkatapos po nitong Pier 20, doon naman po kami magsisimula para pagtagpuin sila po. Yung mga gamit nyo, yung mga equipments na nandito, lilipat naman sa kabila. Opo sir. Meron naman po kaming ginagamit na barge. Pinagsasakyan namin ng mga gamit namin, saka equipment. Kaso tinataon lang po na talaga namin ang high tide. Mula doon sa pinaghintuan natin o pinagparkingan natin, akala ko malapit lang etong parteng to ng tulay. Medyo matagal din pala yung abutin sa paglalakad para marating etong ginagawang bahagi ng pier. So dito nga pala magkita po natin etong mga board pile na handa nang gawin naman yung second phase o yung sunod na proseso para nga maging ganon yung pier. Habang lumalapit dito sa gitna o habang lumalayo doon sa dalampasigan, etong ginagawang bahagi ng tulay ay mas dumadami yung mga board pile na ginagawa dito. Mula doon sa paisa-isa, 2 hanggang umabot na ng 16. Imagine kung gaano katagal yung pagtatayo o paggawa sa isang pier pa lamang. Yung ganito, tingnan nyo naman, bawat isa po niyan talaga namang gugugol ng oras, araw para makapagtayo ng isang ganyan. So sa isang pier, sobrang dami ng board pile. Yan, 16. Imagine kung ilang araw o ilang buwan na abutin bago makompleto yung ganitong struktura.